masaya na makasama kayo muli. Ngayong araw ay magkakasama muli tayo na matuto tungkol sa isa pang bahagi ng baluti na ibinigay sa atin ng Diyos. At ang paksa ng klase ngayon ay protektadong isipan. Sino mong nakapagsuot na ng helmet? Para saan ang helmet? Ngayon, sino na sa inyo ang nagkaroon ng masamang kaisipan? Ito ay isang pang napakahalagang bahagi na hindi maaaring mawala sa espesyal na kasuotan ng sino mang pupunta sa labanan. Ito ay ang helmet. Tulad ng alam mo na pinoprotektahan ng helmet ang ulo at ang helmet ng mga sundalong Romano ay napakatibay upang magbigay proteksyon laban sa mga pagsalakay o kapahamakan. Ang helmet ng baluti na ibinigay ng Diyos sa atin upang gamitin sa mga laban na ating ginagalawan ay ang helmet ng kaligtasan. Nagsisilbi ito upang magbigay sa atin ng katiyakan na tayo ay ligtas at pinoprotektahan nito ang ating kaisipan. Ang bata na siguradong siya nagbibigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon ay alam na siya ay mananalo sa labanan at makakamit ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ang katiyakang ito ay humahadlang sa kanya sa pag-iisip ng mga masasamang bagay dahil alam niya na hindi niya kinalulugdan ang Diyos. Napakasama ng mga masasamang kaisipan na maaari talagang makapinsala sa buhay ng isang tao. Ang taong ito ay malungkot, lagi nilang iniisip na walang may gusto sa kanila, na wala silang nagagawang tama. Kaya naman meron siyang masamang ugali at pagkilos na nakakasama sa kanya at sa mga kasama niya. Maaari nating tuluyang hindi mapasaya ang Diyos sa ating mga iniisip. Alam mo ba iyon? Napakamakapangyarihan ng Diyos na alam niya ang lahat ng ating iniisip. At alam din niya na ang pagkontrol ng kaisipan ay napakahirap dahil sinasamantala ng kasamaan ang pagpapakita ng mga bagay na nagdudulot ng masamang pag-iisip. Kaya naman dapat tayo magsuot ng helmet. Gaya na sinasabi sa verse, tingnan ito sa libro ng Efeso, chapter 6, verse 17. Sabay-sabay nating basahin. Isuot ninyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan. Pag ginawa natin ang tama, pinoprotektahan natin ang ating isipan. At kapag nagbibigay ng duda ang kasamaan, tulad ng ang lahat ng ginagawa mo ay mali, wala nagkakagusto sa'yo. Sa halip na umupo at mag-isip na, naku, mas gusto ng nanay ko ang kapatid ko kaysa sa akin. Ang kinakausap ng guro ay si ganito at si, wala talaga ako nagagawang tama at iba pa. Pinoprotektahan mo ang iyong sarili sa pag-alala na sinubukan mong pasayahin ang Diyos sa pamamagitan ng pagiging masunurin, tapat at mabait sa mga nakapaligid sa iyo. Pagkasalita ng mga mabubuting salita, hindi dahil siya ay isang bata na hindi nagkakamali. Pero pag nagkamali siya, nagkasisi siya at hindi na niya inuulit ito. Sino na ang nakagawa na ng mali at pagkatapos ay humingi ng kapatawaran sa Diyos at hindi na muli nagkaroon ng parehong pag-uugali? Ang pagprotekta sa ating isipan sa pamamagitan ng pagsuot ng helmet ng kaligtasan ay ang pagpuno ng ating isipan ng mga kaisipan ng Diyos na makukuha natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pagtingin, pakikinig, at pagkasalita ng mga bagay na naglalapit sa atin sa Diyos. Habang mas natututo ka tungkol sa Diyos, mas nagiging sigurado ka na siya'y nandyan at mahal ka niya. Kahit na hindi mo siya nakikita. Sino mong gusto magsuot ng helmet ng kaligtasan? Magkaroon ka ng mabuting pag-uugali. Gawin ang nakalulugod sa Diyos at malalaman mo na ikaw ay ligtas at ang kasamaan ay hindi magagawang ibagsak ang iyong pananampalataya. Manalangin tayo na humihingi ng tulong sa Diyos upang magkaroon ng tamang pag-uugali na nagbibigay sa atin ng katiyakan ng ating kaligtasan. Kaya kung nasaan ka man,
maaari mong ipikit ang iyong mga mata at ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. Panginoong Diyos, ngayon sa pangalan ni Kristo Jesus, lumalapit po kami sa iyong dakilang presensya upang hingiin ng iyong tulong, Panginoon, na maisuot namin araw-araw ang helmet ng kaligtasan sa pamamagitan, Panginoon, ng paggawa ng tama, paggawa ng mabuti, paggawa ng kung ano yung nakakalugod sa iyo at kung ano yung kagustuhan mo. Dahil, Panginoon Diyos, kapag ginawa namin ito, alam po namin, Panginoon, na magiging protektado yung aming isipan sa mga masamang kaisipan na pwedeng ibato sa amin ng masama at magkakaroon kami nito ng kasiguraduhan ng aming kaligtasan. Kaya, Panginoon, sinusuko na po namin ng lahat sa iyong kamay. Pagpalain mo ang lahat, Panginoong Diyos, ng mga bata na nandito na nanonood ngayon ng CBC online class. Pagpalain mo ang kanilang ginagawa, ang lahat ng kanilang aspeto ng kanilang buhat, ang kanilang pamilya. Sinusuko na po namin ang lahat sa iyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabihin niyo mga bata, Amen. Ngayon ay maaari kang gumuhit ng isang larawan o isulat sa isang piraso ng papel kung ano ang mga pag-uugali na meron ka na hindi nakalulugod sa Diyos. At sa kabilang parte naman ay kung paano ka magbabago upang hindi mo na makalimutan kung ano ang kailangan mong gawin upang matiyak ang iyong kaligtasan. Wow! Sayang! Tapos na ang klase natin. Pero kung ako sa'yo, hindi ko palalampasin ang susunod na klase para patuloy tayong matuto kung paano maging sundalo ng Diyos. Hihintayin kita sa susunod nating CBC online class sa inyong tahanan. Paalam mga bata!